Vibe Check! Survey results? Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Simulan natin ang talakayan sa survey hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group, 69%, halos 70%, pito sa 10 tao ang sumusuporta sa pagdinig. Gusto rin ng mga respondents na sagutin ni VP Sara ang mga akusasyon kabilang na ang sinasabing maanomalyang paggamit ng confidential funds. Kaya nga, attorney, lumabas pa nga sa pagdinig na walang record sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang nakatanggap ng confidential funds, kabilang na nga si Mary Grace Piatos. Lumitaw din sa forensic examination ng NBI na posibleng ilang tao lang ang gumawa ng acknowledgement receipts ng milyong-milyong pisong confidential funds ng DepEd at Office of the Vice President. What a scam, di ba, Cheska? At kinumpirma rin ng Commission on Audit ang pagpapalabas ng Notice of Disallowance sa mahigit 73 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Hiniling na sa COA na maglabas ng status hinggil sa utos na ibalik ang pondo. Kaya tatalakayin natin yan kasama ang mga naghain ng petisyon na sina Patty Bao at Kagawad Joey. Ayan na nga diba? sila. Yes, Welcome! Andito ka na yung mga idol diba? Mga idol. Welcome to With Due Respect. Thank you. And syempre, di ba, pinag-usapan yung impeachment ni Sara Duterte at isa sa fundamental na naging parte nitong impeachment ay yung findings ng COA, no? Na pinapabalik yung pera supposedly, no? Ilang milyon ba yan? At 73 million. 73 million. At kaya nangyari yan dahil Enero pa lamang ay sumulat na kayong dalawa. Yes. So, 'di ba? Kitang-kita natin na itong mga mamamayan na ito, hindi lang online ang kanilang advokasya. Yes. Bagkus merong mga actual na kaso, actual na follow-up, actual na mga sulat ang ginagawa nila dito sa ating mga institusyon. So, can you tell us itong follow-up ninyo nung January? Kanino ka magsisimula? Ikaw muna, sige, Ako, Joey. Kagawad Joey. Salamat po. Basically, napikon lang kami sa mga ibang DDS na puro yaw-yaw lang kami sa social media. So we decided to walk the talk, 'di ba? Para hindi lang kami clout chaser sa social media. So us and a few friends na political vloggers, creators, we decided to file an inquiry sa Commission on Audit kung ano ba talaga nangyayari. Kasi yan ang naratibo nila na on appeal at cleared na daw si VP Sara Duterte sa COA. Paulit-ulit yan, di ba? Yung fake news nila na sinasabi nila, clear nga ng COA, clear nga ng COA, clear nga ng COA, clear nga ng COA. Inis ako dyan kasi nung yan, paulit-ulit. Alam mo, nakakatawa dyan, ha? Pati ako, itong mga troll na ito, tigil-tigilan yung ako, pinipersonal message yung pa ako, clear nga ng COA, clear nga ng COA. O ano yung clear? Anong clear? Ha? Anong clear? Pinababalik nga yung 73 million. Clear? Clear? Talaga, ang linaw ng findings ng COA, di ba, Pati? Hindi pa naman daw kasi final yan. Hindi pa Huwag naman kang daw kasi makulit. final. O sige nga, ano ang tingin mo dyan, Pati? Ako kasi sabi ko ni Joey, parang sabi namin, ano ba yan, ang kukulit nila. Sobra, with conviction. You know, it's really something na, are you sure? Pero hindi sila 100% sure. Kaya talagang tamang-tama ang timing ng COA because when we wrote a letter, it was January. Noong February, sabi, hindi pa siya cleared. So tamang-tama talaga itong pinapalabas at timing ng paglabas ng hindi pa siya cleared talaga with finality, at least sa COA. At ito na nga, Kagawa Joey and Miss Patty, napupuno ng troll narrative yung social media natin. Nakikita natin sa paulit-ulit na sinasabi na cleared na yan, cleared na yan, cleared na yan. Sa mga kababayan natin na hindi marunong mag-fact check, magbasa, paniniwalaan nila yan, di ba, Attorney Dino? So, buti na lang meron tayong mga truth tellers like Kagawa Joey and Miss Patty na isipin mo, social media personality lang, pero they went and made their effort, nagsulat ng petition sa COA to find out the truth and to combat yung fake news narrative ng mga trolls natin. Dati kasi, di ba, mapapansin ninyo, ano bang estilo ng tatak Duterte, di ba? Tatak Duterte. Isa pa. Tatak Duterte. Duterte. Yung pagsigawan
yun eh. Diba? Yung punuin yung social media ng mga kasinungalingan, tapos suhulihin nila yung mga tao, diba? Ginagawa pa nga nila, bumibili sila ng mga Facebook group na thousand na, yung mga nandun para makapture lang nila yung algorithm, tapos bobombahin nila ng mga kasinungalingan, diba? Noong una, dati, not perfect nila yan eh, noong 2016 elections, diba? Yung Baukauson vlog, yung ang daming mga vloggers, diba? Sila Sasasot, diba? Sila lang kasi yung mga may ingay noon, diba? Tapos, kaisa-isa nga nun, diba? Si Pab, si Pinoy Ako Vlog, tapos grabe nila bulihin kung ano itsura, lahat na, diba? Lahat ng kasamaan sinabi na nila, pero hindi nagpatinag, no? Buti ngayon, marami na tayo, diba? Marami na ang katulad nila Kagawa Joey, tsaka si Patty Bao, mga napapanood ko lang itong mga ito eh, no? Ngayon, kasama ko na eh, no? Starstruck nga ako sa kanila eh. Kayo may nakapanood namin. Can you tell us paano kayo umabot sa sa political vlogging, di ba? Can you tell us your story kung paano niyo nasimulan itong advokasya na ito? Sige, ikaw muna, Kagawa Hindi Joey. lang po ako pwedeng mag-artista. Hindi na ako mag-artista. Tapos, hindi ako maging artista eh. So naisip ko, heckler naman ako. Pwede ako maging political pundit. Yeah. Marami akong mema, sabi ng mga DDS, mema daw ako. Ayan, nag-political vlogging na ako. Salamat po sa inyo sa pang-asar sa akin at dumami ang followers ko. Kaya lang kinakabahan po ako lahat ng yung dalawang last guest na political vlogger nagpunta dito na report eh. So, huwag niyo po ako i-report. Magiging mabait po ako. Pero asarin nyo ng asarin para lalong Mataas yung engagement, Oo. yeah. Ito si Patty, tuwan-tuwa ako. Ito, grabe rin bang asar, ha? Di ba? Yung mga, anuhin mo na, kausapin mo na yung mga pugita. Correct. Hello, mga pagita kayo! Nandito na ako. Looks like I've made it. Yes. Yes. It just started in 2022. Sabi ko, let's go. And then it never stopped because I enjoy you guys. You know, especially my bashers out there. Kayo yung aking pampagana sa umaga. Oo. Lahat, every time inaasar niyo pala itong mga vlogger na to, lalo silang nagkakaroon ng apoy, no? Lalo silang ginaganahan, no? Para bang yung di ba? Yung sentimiento ng taong bayan ngayon. Pag-usapan natin yung Survey. yung survey ng Okta, no? 7 out of 10 na mga Pilipino ay sinusuportahan yung pagpapanagot kay Sara Duterte through the impeachment process, no? 7 out of 10 yan. Pito out of 10 sa bawat 10 tao. No? Kasama dyan yung mga taga Mindanao. Bakit? Kasi alalahanin natin, even last year, nung unang-unang beses na impeach si Sara Duterte, no? Nung unang-una na impeach si Sara Duterte, malinaw na rin yung sentimiento ng mga panahon na yon. Kasabi yung mga taga Mindanao, kasi si Sara Duterte nagsabi mismo, di ba? Gusto niya ng bloodbath. Gusto niya sanang harapin itong mga kasong ito. Kaya naniwala yung mga followers niya. Kaya gustong-gusto rin nila na magpatuloy yung impeachment trial kasi ito rin yung pagkakataon sana ni Sara Duterte na i-test yung mga ebidensya laban sa kanya para mabigyan siya ng due process na hinihingi niya. Di ba? Grabe ang panaghoy ni Sara Duterte ng due process. Yung pagsasapak nga sa Sherry, part ba yun ng due process? Di ba? Yung pagpatay ng angkan niya sa libo-libo mga Pilipino, part ba yun ng due process? Pero siya gustong-gusto niya ng due process. Kaya 7 out of 10 ng mga Pilipino, pagbibigyan ng due process na yan through the impeachment proceedings. No? Yan ang latest data ng Okta, no? Pero meron pa mga dating survey, di ba, Cheska? Actually nga, nabanggit ng SWS survey president na si Sir Mahar Mangahas na sinusuportahan ng mga dating survey na simula last year pa ng SWS, yung pinapakita nga sa atin ngayong 2026 ng Okta Research Survey. At ang nakakatuwa lang dito sa survey na to na 69% ang sumusuporta na magpatuloy yung Senate impeachment trial ay kahit supporters sila ni Sara Duterte, naniniwala pa rin sila sa proseso at demokrasya ng Pilipinas na naniniwala din sila na yung kandidato nila ay malinis at kaya ipagtanggal ng kanyang sarili. Pero doon natin makikita na nag-iisip pa rin yung mga botante na dapat pa rin mag-submit ka sa due process at sa sistema kung nasaan ka napapaloob. Kaya ka nga tumakbo kasi naniniwala ka sa sistema, kaya ka nga nanalo at naglilingkod kasi naniniwala ka na everyone has a chance to prove themselves innocent. Pero, di ba, Pati, sabi nila, mataas na nga yung gasolina, bakit yan pa yung pinag-uusapan nyo? Kaya nga, bakit ba yan? Bakit yan pa? Impeachment pa kayo, puro kayo politika. Bakit? Sa akin sa totoo lang, alam niyo si Sara Duterte tatakbo sa 2028. Kailangan natin, isa ito sa parte ito ng pagkilatis kung sino ba talaga siya, ano ang kakayahan niya at may tinatago ba talaga siya. Kasi tama ka, Cheske, kung 7 out of 10 ang naniniwala na
trial. Trial lang naman Trial lang to. The right to be heard of Sara Duterte. Ang karapatan niya para linisin ang kanyang pangalan. Bakit ipagkakait yun sa kanya ng karamihan, di ba? Hindi naman nasasabing guilty na agad siya eh. It's just to hear everything out there. di ba? Hindi, sabi Kagawa Joey, pinupolitika lang daw siya kasi tatakbong presidente. Naku naman. Ako personally, they're being given due process, attorney. They're being given the right to be heard. Hiningi nila yan eh. They wanted a bloodbath. Ba't ngayon sila biglang naging low bat? Doon ako nagtataka sa kanila, di ba? Ngayon, nung panahon ng tatay niya, tokhang ka na lang, kowaranto ka na lang. Ngayon, they're being given the chance to be heard in a forum where they can defend themselves. Actually, they have 16 lawyers to defend her. Pero hindi nagpapakita. Paano naging politika? Nung tinanong siya about the oil crisis at saka yung mga ibang problema ng bilihin natin, ang sabi niya, alam niya daw ang solusyon, pero hindi niya sasabihin. Is that who we want to become the president of the country? Tsaka kung pinupolitika lang siya, yung sabi niyo, hindi ko ayaw mo mapolitika, wag ka tumakbo. Di ba? Politiko ka nga eh. Kung kaya mo mapolitika, hindi wag ka tumakbo. Para matuwa pa siguro isang bayan ng Pilipino na hindi ka tatakbo. No? So, wag ka magulat kung napupolitika ka, di ba? Pero yung lagi mong script na politika lamang yan, nakakarindi eh. Nakakarindi. Kasi malinaw talaga yung mga ebidensya, pero hindi mo sinasagot. Bilib nga rin naman ako, mamaya pag-uusapan natin yung mga ebidensya na yan, no? Iisa-isahin natin yung ebidensya ni Ramil Madiaga. Pero syempre, hindi lang naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Maaari kayong makisali sa untahan.